Chapter 16. Scarlett. Mahigit ilang buwan akong nagtiis na hindi kinakausap si Patrick. Yes. Nagpaliwanag naman ito sa akin, pero mas lalo lang akong masasaktan kung mag-uusap kami palagi. Kapag maalala ko, sinabi ni Cynthia sa akin na natulog sila sa iisang kama, ang sakit isipin. Kahit nagpaliwanag pa si Patrick na walang nangyari sa kanila, pero hindi pa rin ako naniniwala. Gusto ko pa rin ng proof kung totoo talaga na walang nangyari sa kanilang dalawa. Basta hindi ko pa rin matanggap na ganun lang kadali kay Patrick na tumabi sa isang babae. Napaka-unfair niya, nakakabuisit siya. Hindi nga ako naghanap ng iba dahil tumupad ako sa aming pangako na kami lang talaga para sa isa't isa, tapos malaman-laman ko na may kinama siyang iba. Bobo na kung bobo, pero hindi ko naintindihan ang mga paliwanag niya sa akin. Oo, may tiwala ako dito, pero hindi ganun kadali iyon na basta na lang akong maniwala sa kanyang sinasabi na wala talagang nangyari sa kanila ni Cynthia. Bahala siya kung nagkatuluyan silang dalawa, wala akong pakialam. Bakit ba? Siya ang unang gumawa ng kalokohan, kaya huwag niya akong sisihin kung bakit hindi ko sinasagot ang kanyang tawag. Nabubuwisit ako kay Patrick sa totoo lang, dahil lang sa kanyang pagkalasing tumabi na siya kaagad sa isang babae. Hindi nakakatuwa ang ginawa niya sa akin, loko siya. Tama nga siguro ang kasabihan, kapag ang palay ay lumapit sa manok talagang tutukain ito. Pero kahit na, dapat umiwas na lang siya. Hay nako Iwan, mas lalo lang akong ma-stress kapag naiisip ko ang ginawa nila sa akin. Inaayos ko na ang aking mga gamit dahil may immersion kami mamaya sa isang resort. Mamaya pa namang 4:00 ang biyahe namin papuntang Makati, kaya pwede muna akong mag-emote ngayon dahil maaga pa naman. Mamaya lang talaga ito si Patrick sa akin, dahil may second activity at mag-actual na demo wine tasting. Ibuhos ko talaga lahat ng sama ng loob ko mamaya. Lahat ng wine na mix ko iinuman ko talaga lahat iyon, bahala na kung pag-alitan ako ng professor mamaya, wala akong pakialam. Magpakalulong ako mamaya sa alak, saka ko na isipin ang bukas. Ngayon ako maging suwail sa grupo dahil sa nangyari sa akin. Siguro naman hindi naman ako pabayaan ng aming professor, magpakalasing ako mamaya after ng activity namin. Sasabay pa nga sana ako kanina kay Tito Apollo dahil sa Makati din ito pupunta. Ang pagkakaalam ko dito, may meeting daw ito sa isang resort, pero hindi na ako nagtanong kung saang resort gaganapin ang kanilang meeting. Bumiyahe na ako papunta ng school, baka kasi maiwanan ako ng school bus. Mas mainam na maaga makarating kaysa naman ako ang hihintayin, nakakahiya naman iyon sa ibang mga estudyante at sa mga professor. Pagkadating ko sa school, busy na ang mga estudyante at inaayos na nila ang kanilang mga gamit sa kanya-kanyang bus number. Lahat ng mga HRM babiyahe ngayon papuntang resort, kaya medyo marami talaga kami. Inayos ko na rin ang aking mga gamit kung saan dito ako sasakay na bus. Hindi naman kami nagtagal na nanatili sa school at kaagad naman kaming bumiyahe papuntang Makati kung saan doon gaganapin ang aming activity sa isang resort. Parang na-excite akong makita ang resort na yon, pangalan pa lang napaka-unique. Rendezvous Club Royal Resort? Parang napakatalino naman ang may-ari nito, pangalan pa lang ng resort niya napaka-unique na. Habang nasa biyahe kami, nagtatawanan at nagkukwentuhan ng ibang mga estudyante, ako naman tahimik lang sa upuan dahil iniisip ko ang aming problema ni Patrick. Gusto ko na lang munang mawala at kalimutan muna ang mga problema. Masyado na talaga akong kuta sa problema. Kung may sahod lang siguro ang problema, siguro malaki na ang aking nasahod. Hindi ko na namalayan na huminto na ang bus na aming sinasakyan, nagtataka naman ako kung bakit huminto ito. Sinipat ko ang suot kong relo ay malapit ng mag-6 ng hapon. Ibig sabihin ito na ang resort na sinasabi ng professor namin, kaya pala nagsibabaan na ang ibang mga estudyante. Grabe! Lumilipad talaga ang utak ko, hindi ko man lang namalayan na nakarating na pala kami sa resort na ito. Pagpasok pa lang namin sa entrance, napanganga ako sa paligid. May mga mamahaling orchids na nakahilera papasok sa entrance. Pakiramdaman ko tuloy na nasa isang paraiso ako habang naglalakad. Totoo ba ito? May ganitong lugar dito sa Makati?
At ang lawak ng lugar, ang akala ko kasi ang sinasabi nilang resort mga cottage lang ito at may swimming pool. Iyon pala, isang resort hotel ang pinuntahan namin. Kaya siguro nagustuhan ng professor namin dahil napakaganda pala talaga ng lugar at napakaaliwalas. Napapitlag pa ako ng kalabitin ako ng aking kasama. Ayusin ko na daw ang attendance dahil mag-umpisa na ang aming immersion activity. Agad naman akong tumalima. Pumasok na ang ibang mga estudyante sa loob ng conference room, samantalang ako inaayos ko pa ang attendance para sa lahat. Bali ako kasi ang secretary sa school, kaya ako inatasan na humawak ngayon ng attendance. Hindi na muna ako pumasok sa conference dahil nag-check pa ako ng mga estudyante na nasa labas pa. Ang ibang estudyante kasi umiikot pa sa resort at hindi pa lahat nakapasok. Narinig ko pa na nagsalita na ang guest speaker at nag-welcome ito ng isang tao. Bigla pa akong kinabahan nang marinig ko ang pangalan na Patrick. Boy boss, batang-bata pa siya. Pero he owns and runs a resort businesses. Patrick. Pagpapakilala ng guest speaker sa may-ari. Nagpalakpakan naman lahat ng mga estudyante. Patrick. Napaka-imposible naman kung dito siya naligaw. Ano ba kasi ang apelyido nun hindi ko man lang narinig. Para kasi akong nabingi bigla nang marinig ko ang pangalan na Patrick. Ta-asterisk ako rin hindi ko kasi dati, hindi ko man lang naitinong kay Patrick kung saan siya banda sa Maynila. Hindi ko na maleya na dinala ako ng aking mga paa sa loob ng conference room. Kaya lang, pagdating ko sa loob ng conference wala na ang nasabi nilang may-ari ng resort na ito. Wala ko na lang yun baka nga naman kapangalan lang ito ni Patrick. Putik talaga. Sobrang in love kaya kahit kapangalan gusto kong alamin. Pagkatapos kong mag-check ng attendance sa lahat ng mga estudyante ibinigay ko na sa aming professor at nagsimula na kaming mag-activity. Dahil masaya ang aming activity parang nakalimutan ko saglit ang aking iniisip tungkol sa amin ni Patrick. Maraming naganap sa aming activity ngayong hapon. Ibang-iba talaga ang college kumpara sa high school, kilala ko pa ang sabi ni Mama Ann sa akin. Mas enjoy daw talaga ang lifestyle sa high school kumpara sa college. Tama nga naman. Ang high school life kasi, pagkatapos ng klase pwede na kayong umupo sa may playground, magchika, at higit sa lahat naghihintay ang mga estudyante dahil maya-maya uwian na. While ang college life naman kailangan responsable ka dahil kung pababayaan mo ang iyong pagre-review malamang at sa malamang babagsak ka. May kalayaan ka rin naman mag-choose ng schedule ng iyong klase at may vacant hour in between classes that can run throughout the day. Mga alas 8 ng gabi natapos ang aming immersion. Kumain lang kami ng dinner at maya-maya ng kaunti ay mag-start na kami ng wine testing. Ang saya pala kapag may ganitong activity, pero nangyayari lang naman ito kapag malapit na mag-graduate ang mga estudyante. Oo, may tamang bonding, dahil maaaring magkaroon kayo ng group activity. Pero hindi katulad ng high school na may best friend ka talagang kinikilala. Pagkatapos namin kumain lahat dumiretso na kami sa area kung saan gaganapin ang wine tasting activity. Pagkakita ko pa lang sa mga wine, para na akong nalulula. May kanya-kanya kaming hawak na procedure kung paano i-mix ang mga wine. Unang tip sa anumang laro sa pagtikim ng alak bago pa man ibuhos ang anumang alak kailangan matiyak natin na meron tayong pinakamahusay na kondisyon. Kaya nga pilit kong kinakalimutan mo na ang aking problema para hindi masayang aking sakripisyo ngayong gabi, baka ito pa ikabagsak ng aking major subject. Siyempre, hindi ako papayag noon. Para hindi kami magkamali tinatandaan lang namin ang 5 S's. See, swirl, sniff, sip, savor. Anong kulay ng alak na iyong gagamitin? Paglalantad nito ng oxygen, pwede natin malalaman ang aroma at lasa ng isang wine. Ano ang amoy ng alak? Kailangan nakabase tayo sa procedure dahil hindi tayo basta-basta mag-mix ng alak kung may ibang amoy ito. Ano ang lasa ng alak na iyong ginawa? Iyan ba ay masarap kapag natikman mo? And finally, ito ang pinakahuling hakbang ng iyong karanasan sa pagtikim ng alak. Siyempre excited ka nang ipatikim sa mga professor kung iyong alak na ginawa mo ay nakabase sa procedure.
Of course 99% naman ang aking ginugol dahil nakapokus ako at hindi ko muna iniisip ang mga problema na dumaan sa buhay ko. Dito ako nag-enjoy sa activity na ito na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa graduate ako ng college. Ngayon ako nakaranas ng sobrang kaba, tensyon at panginginig ng kamay dahil hindi ko inaakala na malagpasan ko ang ganitong activity. Hindi ako nagpadala sa problema namin ni Patrick kahit sa kabila ng lahat na hindi na kaming balita sa isa't isa. Sinipat ko ang suot kong relo sakto 10:00 na ng gabi. At narinig ko na nag-announce na ang aming professor. Good evening mga student, congratulations sa lahat. Dahil tapos na ang final wine tasting nyo, ang bawat isa sa inyo pwede mag-change ng procedure para matikman nyo ang iba't ibang lasa ng mga alak. Magpakasaya kayo dahil tapos na ang final nyo, at ngayon lang ito mangyayari sa buong buhay nyo. Enjoy your night mga student, but remember guys, please behave dahil nakakahiya sa may-ari ng resort. Kapag hindi na kaya, please lang sabihin nyo sa mga professor para naman may hatid kayo sa room nyo. Bawal ang magpakalasing ng sobra. Nagets ba mga student? Mahabang talumpati ng professor namin na si Sir Ethan. Nag-yes naman kaming lahat at sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang sabi ni Professor Ethan bawal daw magpakalasing. Pero hindi ako susunod kay Professor dahil ngayon lang ito mangyayari sa buong buhay ko na uminom ng alak. Dito ko na ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ito lang kasi ang tanging paraan para ilabas ang lahat at sakit na nararanasan ko ngayon. Wika ko sa aking sarili. Ang bawat isa sa amin ay nag-umpisa na mag-change ng procedure upang mag-win testing. Siyempre sa bawat procedure na ginagawa ko hindi ko tinitikman yon kundi iniinom ko ang alak. May malalasahan kang mapait, mapakla, at matapang, at hindi ko na iniinda yon. Basta ito lang ang promise ko sa aking sarili hindi naman ako magwawala at magpakalasing lang ako. Maya-maya pa ay, napansin ko talaga sa sarili ko na parang lutang na ako. Nagtaka nga ako kung bakit pinagtinginan ako ng ibang mga estudyante. Tapos gusto ko na lang tumawa ng tumawa na wala namang nakakatawa. Parang ang sarap ng ganitong pakiramdam, parang ang lakas ng loob mo na humarap sa mga pagsubok. Pero hindi pa talaga ako lasing, kaya ko pa eh. Nararamdaman ko na napasuray-suray na ako. Isang babaeng estudyante na umalalay sa akin, hindi ko na tinanong ang pangalan nito at hindi naman kasi ako interesado. Girl, masyado ka ng lasing, siniseryoso mo ang sinabi ni Sir Ethan kanina ah. Saan ka ba pupunta? Wika nito sa akin. Nginitian ko naman ito at tinapak pa ang balikat. Going the bathroom, nahihina kasi ako eh. Okay lang ako at isa pa kayang-kaya ko pa no, hindi pa ako lasing, sagot ko dito. Iiling-iling naman ang estudyante na kaharap ko. Hindi na ito nagpumilit para samahan ako. Pasuray-suray akong pumunta ng CR at hindi ko alam kung saan ang CR dito sa resort na ito. Malakas akong napatili nang maramdaman ko na may humablat sa kamay ko kaya muntik na akong matamba, ngunit mahigpit niyang nahawakan ang aking baywang para alalayan ako. Shit! Sino ka ba? Di punggol ka, papatayin mo ba ako? Bigla-bigla ka na lang sumulpot na parang Dracula, ang bastos mo. Nakita mo ba ang ginawa mo, muntik na akong sumubsob? Buisit. Singhal ko dito, para akong taratetet na panay daldal dito sa taong kaharap ko samantalang hindi ko pa naman nakikita ang pagmumukha nito dahil nakatalikod ako dito. Nagpumiglas naman ako para mabitawan niya ang baywang ko. Miss ano ba? Ikaw na nga ang tinulungan ikaw pa yung galit? Bakit ba kasi nagpasuray-suray ka dito sa may hallway samantala ang mga kasamahan mo nandoon sa labas? At ang lakas talaga ng loob mo na nagpalakad-lakad dito na mag-isa ka lang? At lasing ka pa yata. Wika nito sa aking likuran. Hindi ko naman pinansin kung ano ang kanyang sinasabi.